Relationship advice you could give me. Okay. Yeah, hindi lang ito advice sa'yo. Advice ko to sa sarili ko. Advice ko na rin sa mga anak ko. Advice ko na rin sa mga kaibigan ko. You are the love of your life. When you start with yourself, loving yourself. Yeah, creating boundaries, advocating for yourself, being honest with yourself. I think everything grows from there. It is the greatest seed you can plant in the world. Pag ginawa mo yan, from there, you create great friendships, great relationships. May kasabihan tayo na, lagi niyong narinig yun, di ba? Paano ka magmamahal ng ibang tao kung hindi mo mahal yung sarili mo? Bago ka magmahal ng ibang tao, mahalin mo muna yung sarili mo. Kaya napakaraming problema sa relationships is dahil yung mga taong involved, hindi naman nila mahal yung sarili nila. They don't love themselves. They don't love themselves. Practical to, experience to. Start with yourself. Love yourself first. Everything follows. Susunod na lang lahat. Kuya Julius, what... Tayo po yung magkakaroon ng simpleng video reaction sa sinabi po ng radio broadcaster na ito. She is saying the advices at TikTok at marami po siyang followers. Bilang minister ng word ni Lord, bilang tagapamahayag ng salita ng Panginoon, we promote truth, of course, justice, and good living based sa Bible. Alright. May nag-aayos po sa kanyang advice. Ano ba yung magandang advice sa love life? At yun po yung kanyang sinasabi dito. Pakinggan po natin unti-unti, isa-isa, yung kanyang payo sa kanyang audience kung ano nga ba ang maganda raw na gawin sa love life. Unti-untiin po natin. It's the best relationship advice you could give me. Okay. Yeah, hindi lang ito advice sa'yo. Advice ko to sa sarili ko. Advice ko na rin sa mga anak ko. Advice ko na rin sa mga kaibigan ko. You are the love of your life. You are the love of your life, sabi niya rin sa nagtatanong. Hindi ko alam kung nakaka-attend siya ng mga worship seminars or worship songs. Alam niyo, part yan ng songs ni Don Moen. You are the love of my life. You are my purpose of living. Alam niyo, ang love of my life sa Jesus. Hindi po yung sarili. So, hindi ko alam, umpisa pa lang ng kanyang statement, may mali na. Pansinin po natin, I'm not bashing the person. I am saying the truth, and we are not anti any person or any group or anti-falsehood. Di ba? Kasi itong love advice na ito narinig, napapanood ng maraming tao sa TikTok. And as a pastor, I want to correct this because may tama naman, pero may mali din. Patuloy po tayo. When you start with yourself, loving yourself. Yeah, creating boundaries, advocating for yourself, being honest with yourself. I think everything grows from there. Sandali lang, everything grows from there. Pag honest ka raw sa sarili mo, yun na, lahat-lahat. Wala pong masama na mahalin, intindihin, o maging tapat sa sarili. Pero sabi sa Mark 12:30-31, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So if a person is asking me about love relationship, a key or main ingredient to be successful, of course, loving God first. Yung po muna yung mauuna, hindi yung sarili. Tandaan po natin, ang tao ay likas na masama at makasarili. Ang tao ay likas na bulok at gumagawa ng masama. Kapag inuna niya pa yung sarili niya, iisipin niya lamang-lamang, isipin niya ang pride niya at makasakit ng damdamin. Patuloy po tayo. It is the greatest seed you can plant in the world. Pag ginawa the greatest seed you can plant in the world. Being honest with yourself and loving yourself. The greatest seed you can plant in the world. I don't know, hindi ko pa alam kung saan niya kinukuha yung kanyang mga sinasabi at pinapayo. Kung naiisip niya lamang o biglang lumalabas lang sa bibig niya. Okay, pag-aralan po natin.
mo yan, from there, you create great friendships, great relationships. May kasabihan tayo na, yun nga, lagi niyong narinig yun, di ba? Paano ka magmamahal ng ibang tao kung hindi mo mahal yung sarili mo? Bago Well, tama talagang mahalin ang sarili. Tamang mahalin ang sarili. Pero pag minahal mo masyado yung sarili mo, darating ka rin sa pagkakataon magiging makasarili ka. Alam nyo, hindi po ang tinuturo ng Biblia ito. Tama lang you love yourself. Okay? However, it's not the main point of being a human being because we're here to make people happy and to serve others as well. Hindi ka naman mukhang kawawa. Pero we are here to make people happy and to serve them. Not to love self and have a self-centered life. Tuloy po tayo. kang magmahal ng ibang tao, mahalin mo muna yung sarili mo. Kaya napakaraming problema sa relationships is dahil yung mga taong involved, hindi naman nila mahal yung sarili nila. They don't love themselves. They don't love themselves. Bagay lang po yung payo niya kung yung relasyon nung kinasabihan niya ay inaapi yung relasyon, binubugbog, sinasaktan, winawalang hiya, at dinidisregard. Pwede po yung advice na yon. Pero kung hindi po yung ganun yung situation ng relationship, hindi po marapat na i-promote mo na mahalin ng tao ang sarili niya bilang key sa pagtatagumpay ng isang relasyon. Hindi po ito ang susi ng matagumpay na relasyon. Ang susi ng matagumpay na relasyon ay ang pagmamahal sa Diyos. Make God the center of any relationship, and that makes a relationship really successful. Ano po? Tuloy po tayo. Practical to, experience to. Start with yourself. Love yourself first. Everything follows. Susunod na lang lahat. See? Start with yourself. Yun ba ang magbibigay tagumpay sa mga relasyon? Mag-asawa, mag-boyfriend, magkakaibigan? Start with yourself. Wala pong relasyon na magtatagal at magtatagumpay pag nagsimula sa sarili. Dapat magsisimula sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pundasyon ng lahat ng bagay. Siya manapa ang magbibigay ng inspirasyon sa lahat ng pagkakataon, hindi ang sarili. Kaya nga po, nagiging magulo ang mga relasyon. Kasi nakabase sa mga tao, sa kanilang emosyon. Alam niyo, Psalm 127:1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Kaya sinasabi to, napakahalagang sangkap dahil ang Diyos din ang bumuo ng mga relasyon at pamilya. Siya ang nag-create kay Adam, right? Siya ang creator ng relationship. Si God. Huwag natin kalilimutan. Nilikha ang mga hayop, nilikha si Adan. Napansin niya malungkot si Adan. Then, he made Eve. Di ho ba? So, alam ng Diyos ang pakiramdam ng relasyon. So, dapat siya yung unang pundasyon ng mga relasyon. Hindi ang greatest is loving the self. Nakita niyo ba ang pinopromote? And that's what I'm talking to you about, my friends. Jesus is really coming soon. Marami na po promote, nagpapanggap na mabuti ang payo, pero subtle po, hindi po mapapansin po, pinakinggan mo yung payo niya. Hindi po talaga to pampatibay ng pagkatao, pampatibay ng pananampalataya. Tuloy po tayo. Kuya Julius, what is the best... Okay, tapos na po yung kanyang payo. So tandaan ho natin mga kaibigan, mga kapatid, marami pa po akong re-review na kanyang mga advices. And hope you understand. Truth hurts. Masakit po ang katotohanan. Pero ang dahil po nagpo-promote ngayon sa TikTok, social media ng maling turo. It looks like they're teaching the right thing, but they're doing it a very wrong way, not based on God's Word. Tandaan nyo, ang Bible ang blueprint ng ating buhay. Nakalista dyan ang mga pangako, instructions, pagpapala ng Panginoon. Kung may tatanungin ka tungkol sa bagawin mo sa buhay mo, kaibigan, tanungin mo na lang yung Bible. Or kung may pastor at worker ka ng church na makakausap, tanungin mo sila. Hindi ka nila ililigaw. Bible is like a compass. It will direct and point you to Jesus and will give you a right living. Right living. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, nakalulungkot lang ngayon na ang daming mga tao nagpo-promote ng mga turo, payo, sa radyo, sa TikTok, ang tinuturo naman ay mali. Alam niyo, all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions in righteousness. 2 Timothy 3:16.
Kung may tatanong ka tungkol sa mga relasyon, sa buhay, tanongin mo si God, hanapin mo ang sagot sa Bible, manalangin ka. God bless and thanks for watching this reaction video. Hope you have a comment. And my purpose is to spread the good news, spread the love of God, and spread the good way of living that the Bible is saying for you and for me. Because for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. God bless and thanks for watching this video. Thank you. Ingat. Peace.